Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hangos sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Natawagin na lang natin sa pangalang Ukog. Taong 2004. Bulanglang, Iloilo. Mula sa serbisyo publiko ang pamilya ni Ukog. Mula sa ama na naging punong kumakatawan sa kanilang sitio, hanggang sa mga kapatid na hinalal at naging kagawad. Nasa dugo nila ang pagtulong kaya hindi nagtagal. Sumunod na din ito sa mga kapatid. Taong 2004 nang pumasok ito sa serbisyo sa pamayanan. Sinubok si Ukog ng panahon. Binigay ang kaya niyang maibigay sa nasasakupan. Nakaranas ng El Nino ang kanilang lugar. May buwan na lahat ng mga balon at poso ay natutuyo maging sa mga palayan. Ang mas matindi pa, halos lahat ng mga pananim sa bukid ay nagkukulay buhangin. Ang mga dahon ay nagkukulay kayumanggi. Nakaranas ang iba't ibang lugar ng sobrang kakulangan sa supply ng tubig, partikular sa Sitio Bulanglang. Dahil sa kakulangan sa materyales na gagamitin sa paggawa ng mga balon, nagtiyaga na lamang ang mga tao sa lugar na gumawa ng hukay, gamit ang mga alternatibong pamamaraan. Tiyo Ukog, sobra na talaga yung pahirap ng tagtuyot sa baryo natin, no? Kahapon nga po, naligo na lang kami sa ilog. Doon na kami nagsasabon. Halos pigang-piga na yung mga balon na malapit dito eh. At dahil din sa mahabang pila kahapon, nagsabunutan pa si Maria at Leia. Wika ng pamangkin na tawagin na lang natin sa pangalang Dodong. Malaking problema kung mas magtatagal ang init. Tanungin nga natin si Kapitan kung pwede tayo manghiram ng gamit sa munisipyo para makapagsimula na sa paghukay. Humingi na din tayo ng aalalay. Hindi natin kakayanin kung tayo lang ang magtatrabaho eh. Kinausap ko na yun ng nakaraang araw. Mukhang abala pa sa proyekto ng sityo. Tugon ni Ukog. May mga kakilala ako na pwedeng tumulong sa atin. Ikaw na tiyong bahalang kumausap kay Kapitan. Sanggang dikit naman kayo eh. Kung maaari, makahingi din tayo ng pambayad sa mga tutulong. Konting sip-sip lang yun sa itaas. Papasok ang eleksyon. Siguradong matutulungan tayo ng mga yun. Muling wika ni Dodong. Nako, papayag kaya si Kapitan sa pinag-uusapan ninyo? Sa bagay, malapit na ang eleksyon. Kaya lubusin nyo ng dalawa ang plano nang makinabang naman tayo lahat. Pero paalala lang, bago yun magpasama kayo sa mga eksperto sa pagtingin ng lugar. Mahirap na. Alam nyo naman dito sa atin, balot ng kababalaghan ng sityo. Wika ng ina ni Dodong na tawagin na lang natin sa pangalang Messi. Habang hinihintay ng dalawa ang pagdating ni Kapitan Doming sa tambayan ng mga tanod, minabuting tignan ni Ukog kung saan ang mga pwedeng hukayin. Naglagay sila ng tanda sa mga lugar kung ano ang uunahin. Hapon na nang dumating ang punong barangay. Hindi naman nagsayang ng oras ang dalawa. Nilatag kagad nila ang pakay. Ngunit hindi pa sila natatapos sa pagsasalita. Kagad namang tumugon si Kapitan Doming. Bago pa nila sabihin ang problema ay nauna niya itong nilakad sa munisipyo. Mga bagay na kakailanganin at sa awa ng Diyos. Maraming nag-alok ng tulong sa kanila. Inatasan na niya ang dalawa na maging tagahalili sa paghahanap ng lugar na mapaghuhukayan. Dahil marami itong inaasikaso. Parehong kagawad si Dodong at si Ukog sa lugar. Kaya grabe ang kanilang pag-aalala sa mga tao. Bago pumutok ang liwanag, nakahanap na sila ng 10 tao na pwedeng tumulong. Nagbaka sakali silang maghukay malapit sa puno ng santol. Makalipas ang ilang oras ng paghuhukay,
Malaki ang pag-asa nilang magkakatubig na sa lugar. Sobrang lambot ng lupa at habang lumalalim ay nagiging putik. Indikasyon na may kapasidad ang lugar na magkaroon ng tubig. Mas mainam siguro kung magpahinga na muna tayo. Bukas naman ulit. Medyo malalim naman na yung hukay natin eh. Saka bukas magpapadala ang mga kakilala ni Kapitan Doming. Sa awa ng Diyos malaking tulong yun sa atin kapag nagkataon. Sana bukas, kung maaari mas agahan pa natin. Panghikayat ni Dodong. Anong oras po ba bukas? May lalakarin kasi ako importante. Kaya hindi ako makakasama sa inyo sa paghukay. Luluwas po ako sa syudad at gabi na ako makakabalik Tugon ni Joel. Ayos lang yan pare. Unahin mo na muna yung mga kailangan mong gawin. Sumama ka na lang sa susunod na hukayan. Maraming salamat sa kooperasyon niyong lahat Kaya nakakahukay tayo ngayon. Sa susunod pagtapos natin, huhukay tayo malapit sa bahay ni Kapitan. Kung maraming matatandang puno sa lugar, madalas maraming impok na tubig Wika ni Ukog. Nagpaalam na ang lahat ngunit naiwan si Dodong at Ukog. Inayos nila ang mga kailangan para makaiwas ang hinukay sa sakuna. Tinakpan nila ang hukay para hindi mapasok ng kung ano-anong hayop. Ilang sandali pa napagpasyahan nilang tumambay muna sa tambayan ng mga tanod. May tao doong naghihintay kung kailan sila matatapos maghukay. Habang binabagtas ang daan papunta doon, nadaan sila sa mga taong nagkukumpulan. Nagtataka ang dalawa kung ano ang nangyari. Minabuti na muna nilang usisain kung ano ang pinagkukumpulan ng mga tao sa lugar. Napag-alaman nilang may kakaibang hayop na putol-putol ang katawan. Dala ng pagtataka kung ano bang klaseng hayop yon. Minabuti nilang makipagsiksikan ng matignan. Nakita nila ang napakalaking alopihan na nagkalat ang parte ng katawan. Halos lahat ng nakamasid sa lugar ay nagtataka kung bakit tila ahas ang laki nito. Hindi normal na makakita ng ganong hayop. O tama na ho yan. Ilibing nyo na lang yan na maayos, baka galing yan sa digmaan Kaya gutay-gutay yung katawan Hanapan nyo po ng lugar na mapaglilibingan. Siya nga po pala. Sa gusto pong makiisa sa ginagawa naming pag-iikot at paghukay sa gagawing balon, magpalista lamang po kayo. May bayad naman po ang sasama. Wika ni Dodong. Kailan po ba ang paghukay? Saka, magkano naman ang babayad nyo sa amin? Pwede ko po bang ilistangan ako? Medyo bata nga lang ho. Pero kaya na niyang magbungkal. Tsaka, sobrang sipag po nun. Wika ng matanda doon na tawagin na lang natin sa pangalang Rene. Sige po. Papuntayin mo na lang po siya dito bukas. Huwag po kayong mag-alala. Kami na po ang bahala sa pagkain buong araw. Libre po ang tanghalian at merienda. Tugon ni Ukog. Napatango na lamang ang matanda bilang pagtugon. Nagpasalamat ito at nagpaalam pagkatapos. Ilang sandali pa ay nagsipag-uwian na ang mga tao sa lugar. Dalawa na lamang silang naiwan sa barracks. Marami pa silang inaasikaso bago naisipang umuwi. Maraming ginawang plano ang dalawa. Maging ang talaan ng pera sa proyekto. Inisa-isa din nila itong ilatag upang makita ng lahat. At maging maayos ang paglalatag sa publiko. Lalo na ang mga donasyon. Madilim na nang magpaalam ang dalawa sa isa't isa. Pareho silang pagod sa buong araw na pagtatrabaho. Mag-aalas 7 na makauwi si Ukog sa tahanan. Ilang sandali lang ay sinalubong ito ng asawa na tawagin na lang natin sa pangalang Lisa. Inilahad niya ang problema habang wala si Ukog.
meron itong nag-iisang anak na tawagin na lang natin sa pangalang Joaquin. Mag-aanim na taong gulang pa lamang at medyo lapitin ng sakit. Nilahad ng asawa na bigla na lang uminit si Joaquin. Biglaan na lang yan eh. Pinainom ko na yan kanina ng gamot pampababa ng lagnat. Kaso mainit pa rin eh. Ni hindi nga yan kumain ng hapunan. Pinunasan ko lang muna siya para kahit papano buwaba ng konti yung lagnat niya. Siya nga pala, mahal. Kumain ka na ba? Mukhang pagod na pagod ka. Wika ni Lisa. Obserbahan na muna natin ang bata. Bukas ng umaga, pag hindi pa rin gumaling, ipa-check up na natin. Hindi pa ako kumakain, mahal eh. Ang dami naming ginawa ni Dodong. Saka hindi pa namin natapos yung hinuhukay. Bukas na bukas din, babalikan namin yun. Tara, sabay na tayong kumain. Nakapagluto ka na ba? Pasensya ka na at hindi man lang kita naalalayang kay Joaquin ha. Tugon ni Ukog. Naiintindihan ko naman yun, mahal. Saka, ano ka ba? Kaya ko naman. Magsasabi naman ako sa'yo kung medyo alanganin na eh. Nagluto ako kanina. Pwede bang hindi? Saka ayaw ko namang bilhan ka lang ng ulam sa kung saan no. Mahirap na. Gusto ko kayong alagaan ng anak mo. Wala kang dapat ipag-alala. Wika ni Lisa. Sa ilang taong pagsasama ng mag-asawa, mas naiintindihan ni Ukog kung bakit mas minahal niya si Lisa. Hindi lang dahil sa mabait, kundi maalaga at maalalahanin. Ilang sandali pa ay natapos silang kumain. Napagpasyahan nilang ayusin ang higaan at ilagay sa gitna ang anak upang masigurado nilang kahit papano maibsan ng sama ng pakiramdam nito. Maghahating gabi nang maalimpungatan si Lisa. Pagkamulat niya ay narinig na nagsasalita si Ukog. Pinakikiramdaman niya. Tila binabangungot ito at takot na takot. Ilang sandali lang ay tumigil ang asawa. Pero hindi na nakabalik pa sa pagkakatulog si Lisa dahil sa pag-aalala sa magama. Maging ang anak nito ay hindi na bumaba ang lagnat. Mag-aalas 5 pa lamang ay bumangon na si Lisa para maghanda ng agahan. Kahit puyat, mas pinili niyang paglutuan muna ng almusal si Ukog dahil maaga itong papasok sa trabaho. Ilang sandali lang ay natapos na niyang ihanda ang mesa. Akmang gigisingin na ni Lisa ang asawa nang maabutan niya itong nakaupo sa gilid ng higaan. Tila malalim ang iniisip nito. Nagtataka man. Nilapitan niya ang asawa at niyakap. Oo, Kog. May sakit ka din ba? Masama din ba ang pakiramdam mo? Parang sobrang lalim naman ang iniisip mo ah. Magpahinga ka na lang kaya muna. Para kasing mabigat ang nararamdaman mo. Wika ni Lisa. Ang sama ng panaginip ko, mahal eh. Akala ko nga totoo. Pag wala ako dito, palagi mong isasarado ang mga pinto ah. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakapanaginip ng bakunawa. Nakakatawa man pero hindi ko maiwasan na mabahala eh. Ayon sa panaginip ko, sinalakay ang sityo natin ng malaking ahas na may pakpak. Halos isang piga niya. Bigla na lang natutupok yung mga kabahayan eh. Tugon ni Ukog. Kaya pala parang binabangungot ka kagabi. Alam mo, ang mga panaginip hindi literal na magaganap. Madalas, isa yung signos o pangitain na kailangan mong paghandaan. Pero wala namang bakunawa eh. Sa ngayon, tara na para makapag-almusal ka. Mamaya, dadalhin ko ang anak natin kay Doc Pastrana. Hindi na talaga nababa ang lagnat niya eh.
Magpapasama na lang ako sa kapatid ko. Muling wika ng asawa. Ilang sandali ng katahimikan. Tumayo na siya at nagbihis para umalis. Ayaw niyang mahuli lalo pat sila ni Dodong ang dapat mangunguna sa mga kasama. Ilang sandali lang, narinig ni Ukog na may tumatawag sa pangalan niya. Naroon si Dodong. Hindi siya makapaniwala na naunahan pa siya ng kasama ng araw na yon. Madalas pinaghahantay pa siya ni Dodong bago tuluyang dumating. Ngunit sa araw na yon, pakiramdam niya ay tila merong kakaiba. Minuto lamang ang nakalipas. Pinapasok niya si Dodong at pinagtimpla ng kape. Habol hininga itong umupo sa tapat niya at naghayag ng panaginip niya kagabi. Halos magkapareho ang naging kwento ng dalawa. Kaya mas lalo nila itong binigyan ng pansin. Iniisip kung ano nga ba ang ibig sabihin ng signo sa kanilang buhay. Tinapos lamang nila ang pagkakape. Sabay nang pumunta ang dalawa sa barracks. Pagkarating nila ay wala pang katao-tao sa lugar. Kaya minabuti nilang maghintay muna ng saglit. Maya-maya pa, isa-isa nang nagdatingan ang mga kasama. Nagtatawanan pa ang mga ito habang nag-uusap tungkol sa trabaho. Dumating din ang anak ni Mang Rene. Kung titignan ang pisikal na anyo nito, sobrang batang tignan. Ngunit hindi lingid sa kalaman nila nakakaiba ito. Hindi lang dahil marunong sa gawain, kundi meron itong taglay na kakaiba sa lahat. Bukas ang ikatlong mata ng bata. Tila nakikita at nakakaramdam ito ng panganib sa paligid. "O boy, ikaw nga ba yung anak ni Mang Rene? Parang alanganin kung isasama kita. Kaya mo bang magbungkal? Baka mamaya hindi pa tayo tapos uwi ka na. Pero o siya, sige. Nag-aalalay ka na lang sa taas. Mahirap na baka hindi mo kayanin sa ibaba eh." Wika ni Ukog. "Ayos lang po yung kagawad. Kaya ko naman po eh. Sanay po ako sa ganitong trabaho. Hayaan nyo. Gagawin ko po ang makakaya ko para makatulong." Tugon ni Boy. "Ipares natin siya kay Joel. Taga-alalay sa taas. Ayos lang yan. Pag nasa taas siya, hindi na masyadong mabigat. May mga taga-alalay naman na tahatak lang sila eh. Ngayong araw, dapat matapos natin ang isang balon. Para bukas sa ibang lugar naman tayo. 10 tamburong lang ang ihuhulog natin kaya dapat matansya natin ang lalim ng hukay." Dagdag ni Dodong. "Mga kasama, ingat lang tayo ha. Sa mga nagugutom o inaantok, magsabi na kayo. Mahirap ang gagawin natin mamaya. Mabigat kaya kailangan ko ng lakas niyong lahat. Hindi niyo yan may bibigay kung gutom kayo. Kaya bago tayo magumpisa, kumain na muna kayo at magkape. Nagpabili na ako ng pandesal. Saktong 7:00 pa naman tayo magsisimula eh. Kaya sige na, mag-agahan na muna kayo." Tugon ni Ukog. Habang nag-aagahan pa ang mga kasama, minabuti ng dalawa na ayusin ang mga sinaklob nila sa balon. Medyo malapit lang naman sa barracks ang ginawa kaya mabilis lang nila itong narating. Pagkatanggal ng saklob, bumungad sa harap nila ang napakaraming palaka. Nangilabot ang dalawa ng masipat na hindi lang mga palaka, ngunit maging malalaking alupihan ay nakahalo sa loob. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga hayop na yon. Lalong hindi din nila alam kung paano ito tatanggalin. Lalo pat hindi naman pwede na bastang iwanan o hindi ituloy. Dahil masasayang na ang oras ng lahat. Hindi pwedeng matigil ng dahil lang doon.
Hindi mapamahiin ang dalawa at lalong hindi naniniwala sa kung ano-anong mga kakatuwang bagay. Maya-maya lang ay nagsidatingan na ang mga kasama. Halos lahat ay napangiwi sa nakita. Ilang sandali lang ay tumayo sa harap si Boy. Walang takot na dinampot ang mga palaka at tila kinakausap ang mga ito. Napatingin ang lahat sa kanya. Pinagtawanan ng bata. Ngunit hindi niya yon pinansin. Bagkus walang ano-ano ay bumaba si Boy sa balon. Ni hindi man lang natakot sa kung anuman ang gumagapang sa paahan. Natahimik ang lahat habang pinagmamasdan ang ginagawa ni Boy. Sa kanilang pagmamasid, tila may hinahanap ito na kung ano. Nang madako siya sa maliit na butas sa gilid ng balon, dinampot niya ang isang maliit na kulay berdeng palaka. Inilagay ito sa palad at tinaas. Namangha ang lahat nang makita na isa-isang nagsitalunan ang mga palaka paalis ng balon. Maging ang mga alupihan, ni hindi nila napansin kung paano lumabas sa balon. Ilang sandali pa, akala ng lahat ay ganun na lamang ang mangyayari. Minuto lamang ang nakalipas at wala na ni isang palaka ang natira. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isa sa mga kasamahan nila ang aksidenteng nakaapak ng palaka. Hindi naman ito nagsabi sa mga kasama. Bagkus itinago na lang ang mga nangyari. Sa kabilang banda, nagpasalamat sila sa ginawa ni Boy. Napakamot pa ang lahat dahil sa kakatuwang nasaksihan. Bago sila nagsimula sa paghukay, nag-abiso ang binata na huwag palapadin o palakihin ang butas dahil masyadong delikado. Sinabi niya na ang pag-alis ng mga palaka at alupian, hindi nangangahulugang maayos na ang lahat. Sabihin mo ang suwestyon mo, Boy, kung ano ang dapat gawin natin. Ano ba talagang nangyayari? Manggagamot ka ba? Bakit at paano sila napunta sa hukay na yan? Ano ba yun? Saan sila nanggaling, Boy? Tanong ni Ukog. Lahat po ng mga yon, alaga ng puting duwende. Mabuting mga nilalang. Pero may dalang sumpa sa sino mang makapinsala sa kanila. Ang buong lugar na ito ang tirahan nila. Lalo na ang lugar malapit sa ugat ng puno ng santol. Kung napapansin niyo ang puno na to, kahit ilang dekada at ilang bagyo, nakatayo pa rin. Dahil protektado ito ng mga nilalang. Ayaw nilang mabuwal o masira ang kanilang tahanan. Kaya pakiusap ko lang, kagawad, para maiwas tayo sa kung ano pang hindi ka nais-nais na pangyayari. Sumunod na lang po tayo. Makakahukay pa tayo ng mas maganda kaysa dito eh. Ako na po ang bahala. Gagabayan ko po kayo sa tamang lugar. Tugon ni Boy. Napaisip sila sa pahayag ng binata. Habang nagpaplano ng gagawin, napasigaw ang isa nilang kasama dahil sa biglaang paglobo ng mga daliri sa paa. Nagulat pa sila nang masipat na namumutla ang kasama sa sobrang pagkabigla. Napatanong pa ang lahat kung paano ito nangyari. Minuto lamang ang nakalipas. Biglang napansin nila si Boy. May hawak na mga dahon. Naririnig pa niya ang mga bulungan ng mga kasama. Pinabuhat niya ang kasama papunta sa baraks ng mga tanod. Ilang sandali pa, inalalayan niya itong mailagay ng maayos ang mga paa. Hinawakan niya at sinuri kung bakit. Bigla itong nagsabi na naapakan niya ang isa sa mga palaka. Napailing na lamang si Boy sa narinig. Pagpasensyahan mo na at hindi ito may babalik sa dati. Ang magagawa ko lang po sa ngayon, tatanggalin ko po yung sakit sa katawan mo. Pero
mananatili po yung pagbabago sa mga paa mo. Hindi biro ang sumpa ng puting duwende. Kung ano po ang nagawa mo, yun din ang kabayaran. Ngayong kagawad, itutuloy niyo pa rin po ba yung paghuhukay? Kung itutuloy niyo po, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon dahil mahal ko po ang buhay ko. Nasa inyo po ang pagpapasya. Wika ni Boy. Wala namang sigurong mawawala kung iiwas tayo sa kapamakan. Kayo po, kung ako ang tatanungin, marami pa namang lugar na pwedeng hukayin Saka marami pa namang araw. Doon tayo sa ikaliligtas at ikakabuti ng nakararami. Tugon ni Dodong. O siya, sige. Ibalik na lang natin yung lupa sa pwesto. At sa susunod, kung magukay man tayo, ipapatingin na muna natin kay Boy. Di ba? Siguro naman tutulungan mo din kaming mahanap ang tuburan. Saka sige. Ngayong araw hindi na muna tayo maghukay. Mag-iikot muna tayo sa mga lugar na mas ligtas. Utos ni Ukog. Maayos namang natapos ang araw. Tinulungan sila ni Boy na mahanap ang tuburan at dalipi na bato. Ang nakakamangha pa, nang makauwi si Ukog ay magaling na ang anak. Wala naman itong sakit ayon sa doktor. Sa isip-isip niya, laking pasasalamat ni Ukog at nagkataong nakasama si Boy. Isang patpating binata ngunit maalam pala at may karunungang hindi inaasahan. Halos 10 balon ang nahukay nila sa lugar. At hanggang sa kasalukuyan, napapakinabangan pa rin ng sitio Bulanglang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang Walding. Taong 2012. Probinsya ng Leyte. Masayang naninirahan ang pamilya ni Walding sa probinsya ng Leyte. Kahit mahirap ang buhay, pilit na pinagkakasya ng pamilya ang kakarampot na kita ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Goryo. Tagabantay ng palayan ang ama ni Walding, kaya maliit lamang ang kinikita nito. Goryo, patusin ko na kaya yung inaalok sa akin ni Ana na trabaho sa ibang bansa. Kesa ganito tayo, isang kahig isang tuka. Wika ni Jenny. Makakaraos din naman tayo. Konting tiis lang. Makapag-ipon lang ako at makabili ng sarili nating lupa. Ay sos, giginhawa din ang buhay natin. Tugon ni Tatay Goryo. Kailan pa? Kailan ka makakaipon? Ni pagkain nga natin wala. Payagan mo na lang ako para din naman ito sa atin. Hindi lang ako makikinabang. Lahat tayo. Pagpupumilit ng ina. Mas pipiliin mong mapalayo sa amin ang anak natin para lang makaahon sa hirap? Tanong ni Tatay Goryo. Oo naman. Dahil yun lang ang nakikita kong solusyon sa paghihirap na kinakaharap natin. Lumalaki na si Walding. Paano kapag nag-aral na siya? Sa kolehiyo, kaya mo bang makitang pinagtatawanan siya ng mga kaklase niya dahil hindi siya makasabay? Malaki ang pangarap ko para sa anak natin. Pagpupumilit ni Nanay Jenny. Natahimik si Tatay Goryo. Ramdam nito ang pagiging seryoso ng asawa sa mga salitang binitawan. Kung ano ang gusto mo. Sige, susuportahan kita. Sana lang kapag nasa tuktok ka na, wag mo kami kakalimutan. Wika ni Tatay Goryo. Hinawakan ni Nanay Jenny ang kamay ng asawa. Tinitigan ito sa mga mata. Aalis lang ako, Goryo, para makapagpundar tayo pero sa inyo pa din ako uuwi. Tugon ni Nanay Jenny.
Nakampante ang puso ni Tatay Goryo sa mga sinabi ng asawa. Narinig naman ni Walding ang lahat ng pinag-uusapan ng mga magulang. Aalis ka po, Nay? Iiwan mo kami ni Tatay dito? Para saan po? Bakit kailangan mong umalis? Tanong ng bata. Anak, para naman sa atin ang gagawin ko. Mabibili mo na ang lahat ng gustuhin mo. Cellphone, mga laruan tapos makakain mo na ang mga pagkain gusto mo. Tugon ni Nanay Jenny. Talaga po? Lahat po ng gusto ko mabili? Kaso, kailangan mo namang umalis na eh. Mapapalayo ka sa amin. Nakakalungkot po yun. Wika ni Walding. Saglit lang naman ang mama doon. Mag-iipon lang para makabili tayo ng sariling lupain. Tugon ng ina. Hindi naman na nagsalita pa ang bata. Napatango na lamang ito at nagkatinginan ang mag-asawa. Buhat ng araw na yon, sinulit ng pamilya ang oras na magkakasama pa sila. Mabilis namang naasikaso ang mga kailangang papeles sa pag-alis ni Nanay Jenny. Kaya naman di nagtagal, nagpunta na ito sa ibang bansa. Noong una ay palaging tumatawag ito sa mag-ama. Ngunit katagalan, naging madalang na. Kaya naman napaisip na si Tatay Goryo lalo na si Walding. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 5 taon, hindi pa din umuuwi si Nanay Jenny sa kanila. Ni hindi din ito tumatawag kila Walding. Tay, bakit hindi tumatawag si Nanay sa atin? Parang hindi niya na tayo naaalala. Wika ni Walding. Baka abala lang sa trabaho, anak. Alam mo naman na mahigpit ang pangalawa niyang amo, hindi ba? Tugon ni Tatay Goryo. Baka naman may bago na talaga siya. Kagaya nung sinasabi ng anak ni Aling Ana. Nabalitaan daw nila na may bagong pamilya na si Nanay sa ibang bansa eh. Napang-asawa niya yung bago niyang amo. Kinalimutan na tayo ni Nanay. Tsaka 5 taon siyang hindi umuuwi tay. Ni wala ngang paramdam eh. Muling wika ng binata. Natahimik na lamang ang ama sa sinabi ng anak. Tila doon lamang siya natauhan. Hayaan mo anak. Kahit naman kinalimutan na tayo ng nanay mo, nandito pa rin naman ako kasama mo ah. Tugon ni Tatay Goryo. Nagyakapan ng mag-ama. Mula ng araw na yon hindi na umasa pa ang mga ito na muling makakasama pa si Nanay Jenny. Dahil hindi na ito nagpaparamdam bukod pa doon. Hindi na din ito nagpapadala. Kaya nagsumikap sa buhay si Goryo. Hindi na ito umasa pa sa asawa lalo na at napakaraming masamang balita ang nalaman mula sa mga kasamahan nito sa ibang bansa. Makalipas ang 10 taon, ganap ng binata si Walding. Nakapagtapos ito sa kolehiyo at nagtatrabaho bilang manager sa isang kumpanya sa Maynila. Sa tuwing wala itong trabaho ay umuuwi ang binata sa tahanan ng ama upang makasama. Hindi namang ginulo ni Tatay Goryo ang anak. Dahil alam nito na may sarili ng desisyon ang anak lalo pat nasa tamang edad na ito. Pare, nabalitaan mo yung nangyari sa kabilang baryo. Kalat na yun ah. Wika ni Lester, kaibigan ni Tatay Goryo. Napakunot ang noo ni Tatay Goryo sa tanong ng kaibigan. Bakit? Ano ba yung pare? Wala kasi akong kaalam-alam sa ganyan eh. Alam mo namang hindi ako mahilig makisimpatya sa buhay ng ibang tao. Tugon ni Tatay Goryo. Yung asawa nung kumpadre ko, mambabarang daw.
pinatay yung kumpare ko at kinamkam yung mga lupain. Mag-iingat ka pare dahil punteriya ang mga kagaya mo. Dagdag ni Mang Lester. Natawa naman si Tatay Goryo sa sinabi ng kaibigan. Ano ako? Uto-uto. Tsaka may ebidensya ba? Anong taon na naniniwala pa din kayo sa barang? Wika ni Tatay Goryo. Napapailing pa ito sa sinabi ng kaibigan. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Mang Lester. Di wag kang maniwala pare. Binabalaan lang naman kita Tsaka yung kapatid ng asawa mo ang nagsabi sa akin na sabihan ka. Tugon ni Mang Lester. Si Agapito ba? Ano naman ang pake niya sa akin? Matagal ko nang pinutol ang koneksyon ko sa kanila. Buhat nang magloko yung kapatid niya. Tugon ni Tatay Goryo. Naging magkaibigan kayo ni Agapito Kaya malamang sasabihan ka nun. Si Jenny lang naman ang nagkamali sa'yo. Kaya sana wag mo ibuntong ang galit mo sa kapatid. Muling wika ni Mang Lester. Natahimik si Tatay Goryo sa sinabi ng kaibigan. Ilang sandali pa dumating na si Walding. Kaagad itong nagmano sa dalawa. Atay, dito po muna ako sa bahay Nagtanggalan po kasi sa kumpanya namin. Nalugi at kasama ako sa mga nawalan ng trabaho. Kahit pa mataas yung posisyon ko. May naipon naman po ako kaya yun na muna ang gagamitin ko habang naghahanap ng bagong papasukan. Wika ni Walding. O siya, dito na muna ako Goryo at na makapag-usap kayo mag-ama. Binabalaan lang naman kita Goryo. Nasa iyo kung susundin mo o hindi. Wika ni Mang Lester. Matapos sabihin ang bagay na yon sa kaibigan ay umalis na ito. Nagtataka naman si Walding sa sinabi ni Mang Lester. Kaya naman napatingin ito sa ama. Ano po ba yung sinasabi ni Kuya Lester tay? Tsaka bakit parang napakaseryoso naman po ninyo kanina habang nag-uusap? Tanong ni Walding. Hindi naman mahalaga anak. Huwag mo nang itanong pa. Tugon ni Tatay Goryo. Ganun po ba? Nga pala tay, dito muna ako Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magiging pabigat Wika ni Walding. Wala yun anak. Kahit tumagal ka pa dito sa bahay, ayos lang sa akin. Mas maganda nga yun dahil makakasama kita. Tugon ng ama. Nagkwentuhan ang mag-ama sa mga nangyari sa kanilang buhay habang magkalayo. Mababakas sa mga salitang kanilang binibitawan na talaga namang namiss nila ang isa't isa. Matapos ang araw na yon, nagtulungan ang mag-ama sa pag-ayos sa kanilang sariling bukid. Nakabili si Goryo ng sariling lupa mula sa ipon sa pagtatrabaho sa dating amo. Hindi na umasa pa ang mag-ama na makakakuha pa sila ng konting sustento mula kay Jenny at makakasama pa nila ito. Hanggang sa isang araw, habang abala sa pagtatanim ang mag-ama, bigla na lamang may lumapit sa kanila na isang babae. Makinis ang balat. Maganda ito at mapungay ang mga mata na tila nangungusap. Matamis itong ngumiti sa dalawa at nilapag ang mga dalang gamit. Nagkatinginan pa ang dalawa dahil hindi naman nila kilala ang babae. Ngunit dali-dali itong lumapit sa kanila. Magandang araw po. Ako nga po pala si Tanya. Naghahanap po ako ng mapapasukang trabaho dito sa baryong ito. Dayo lang po ako dito kaya wala pang matutuluyan. Marami po akong alam na mga trabaho. Kaya ko pong magluto, maglinis ng bahay at magtanim. Sanay naman po ako sa mga hirap
Wika ng babaeng nagpakilalang Tanya. Bahagyang natawa ang mag-ama sa sinabi nito. Baka sa mga mata ng mga ito na naaawa. Ngunit nagtataka kung bakit sa kanila lumapit ang babae. Bakit naman sa amin naisipan mong lumapit? Kagaya mo, naghahanap din ako ng trabaho mapapasukan eh. Tugon ni Walding. Nalungkot naman ang itsura ng babae. Akmang aalis na sana ito nang biglang nagsalita si Tatay Goryo. Pwede naman kitang kuning kasambahay sa bahay namin. Kaso, hindi gaanong kalakihan ang may babayad ko sa'yo eh. Para lang makatulong kami ng anak ko. Kukunin kita kung papayag ka sa maliit na halaga. Pero huwag kang mag-alala. Dahil libre naman ang lahat wala ka nang gagastusin. Kaya naman, maiipon mo din yung magiging sahod mo sa akin. Wika ni Tatay Goryo. Napangiti naman ang babae. Napayakap pa ito kay Tatay Goryo. Talaga po, kukunin niyo ako bilang kasambahay sa tahanan ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Dahil pagbubutihin ko po yung trabaho ko, hindi ko po kayo bibiguin. Wika ni Tanya. Bigla namang hinila ni Walding ang ama sa isang sulok at kinausap ito. Anong ginagawa mo, Tay? Sigurado ka ba talaga na kukunin mo siya bilang kasambahay? Baka naman po nagagandahan ka lang sa kanya. Kaya mo siya kinukuha. Wika ni Walding. Naku anak, hindi naman sa ganon. Nahaawa lang ako sa kanya. Dahil naiisip ko ang kalagayan natin noong naghihirap pa tayo. Lalo na't hindi naman natin sila kaano-ano. Huwag kang mag-alala anak. Mukhang mabait naman si Tanya eh. Tugon ni Tatay Goryo. Hindi na nagsalita pa ang binata sa sinabi ng ama. Napagpasyahan na ito kaya naman ayaw ng mangelam pa ni Walding. Matapos ang pag-uusap na yun nga ang nangyari. Tumira si Tanya sa tahanan nila Tatay Goryo. Kagaya ng sinabi nito, masipag si Tanya. Malinis sa bahay at palaging nasa tamang oras ang pagluluto. Ngunit kahit na mabait kung titignan at masipag ang babae, hindi naging palagay ang binata kay Tanya. Isang gabi habang mahimbing natutulog ang mag-ama, nakarinig ng kaluskos mula sa kusina si Walding. Dali-dali itong bumangon. Habang papalapit sa kusina, mas lalong lumalakas ang kakaibang tunog. Binalot ng kaba ang puso ni Walding. Nang makarating sa bandang kusina, sumilip sa siwang ang binata. Nanlaki ang mga mata ni Walding na makita ang isang napakalaking aso. Lalapit na sana ang binata dala ang karit. Ngunit tila naramdaman ng nilalang ang kanyang presensya. Kaya naman dali-dali itong lumabas ng kanilang tahanan. Sinubukan pa itong habulin ng binata ngunit hindi na niya ito naabutan pa. Kagad na sinarado ni Walding ang pintuan. Bumalik na ito sa pagtulog at pinagpabukas na lamang ang mga katanungan sa isipan. Kinabukasan, maagang nagising si Walding. Naamoy nito ang napakabangong niluluto ni Tanya. Oh, gising ka na pala Walding. Maupo ka na yan at paluto na itong agahan. Ang tatay mo, gising na ba? Wala kasi siya sa kwarto niyo eh. Tanong ni Tanya. Napakunot ang noo ni Walding dahil hindi naman umaalis ng tahanan ang ama nang hindi nagpapaalam. Akmang lalabas na sana si Walding nang bigla na lang dumating ang tatay nito. Humahangos at pawis na pawis at halatang tumakbo. Tay, ano pong nangyari sa'yo? Bakit namumuo yung pawis sa noo mo?
Tsaka hingal na hingal ka ata. Tanong ni Walding. Galing ako kila Lester. Kawawa naman yung asawa niya. Inaswang daw, ayun, patay. Nakakaawa dahil buntis pa naman. Nakakakilabot dahil kumakalat ang balitang nandito na daw sa baryo natin yung mambabarang na aswang. Tugon ni Tatay Goryo. Nanlaki ang mga mata ni Walding ngunit si Tanya ay natawa na lamang sa sinabi nito. Talaga po, Mang Goryo? Naniniwala talaga kayo sa barang at aswang? Anong taon na po, no? Diyos ko, baka gutom lang po yan. Wika ni Tanya. Kahit si tatay hindi din naman naniniwala sa aswang at barang eh. Ewan ko kung paano yan nakumbinsi ni Kuya Lester. Dagdag ni Walding. Nakita mismo ni Lester yung nangyari. Kahit ang kaibigan ko, puno ng galos sa katawan dahil sa pag-atake ng aswang. Pero di siya nanalo laban sa nilalang dahil sobrang lakas daw. Tugon ni Tatay Goryo. Kung totoo man po yung sinasabi mo, tay, dapat lang na mag-ingat lahat, lalo na yung mga buntis. Muling wika ng binata. Sa bagay, wala namang masama kung maniniwala, hindi ba? Mas mabuting mag-ingat. Kawawa naman pala yung kaibigan mo. Hindi lang yung anak ang nawala, pati asawa niya. Dagdag ni Tanya. Naluha-luha pa ito na tila apektado sa mga nangyari. Naaawa nga ako Tapos hindi pa naniniwala sa kanya yung mga magulang ng asawa. Kasi mga relihiyoso. Pinagbibintangan na pinatay daw niya yung mag-ina niya. Tugon ni Tatay Goryo. Langya namang utak ng mga yun, tay. May pinagdadaanan na nga mabigat yung tao. Pinagbintangan pa. Wika ni Walding. Sa puntong yon mas lalong humagulgol ng iyak si Tanya, na ikinagulat ng magama. Bakit ka ba umiiyak, Tanya? May nasabi ba kaming hindi maganda? Tanong ni Tatay Goryo. Ramdam ko lang po yung pinagdadaanan ng kaibigan mo. Ganyan din po yung nangyari sa akin Namatay po yung mag-ama ko tapos sa akin binintang lahat kaya nga umalis ako sa amin para makalimot at magsimula kahit masakit yung mga nangyari. Tugon ni Tanya. Sa puntong yon, nakaramdam ng awa si Tatay Goryo sa babae. Ngunit si Walding ay tila mas lalong naghihinala kay Tanya. Nga pala, Tanya. Kagabi, nagising ako na may malaking hayop na pumasok dito sa bahay. Ang natatandaan ko, sinara ko naman yung pintuan. Paano ba yun nabuksan? Tanong ni Walding. Kaagad na napansin ng binata ang paglaki ng mata ni Tanya. Sarado naman po yung kanina Ano bang nangyari? May nawala po ba? Tugon ni Tanya. Yan nga ang pinagtataka ko Buti sa awa ng Diyos, walang nakuha tsaka hindi naman ako nasaktan. Wika ni Walding. Nakalimutan ko yata isara kagabi. Hayaan mo na, anak. Mabuti at hindi ka napano. Tugon ni Tatay Goryo. Nakahinga ng maluwag si Tanya. Dahil sa totoo lang, siya ang nakaiwan na bukas ang pintuan. Sabay-sabay na po tayo mag-agahan. Sakto po at luto na ito. Wika ni Tanya. Sabay-sabay na kumain ang tatlo. Matapos mag-agahan, nagpaalam si Walding sa ama na pupunta sa bahay ng tiyuhin. Pumayag naman si Tatay Goryo.
kaya naman naiwan sa tahanan ang dalawa. Nang makaalis si Walding, kagad na kinausap ni Goryo ang babae. Oy Tanya, sa susunod isara mo ang pinto. Baka mamaya isipin ng anak ko na pinagtatakpang kita. Mabilis pa naman yan makatunog. Wika ni Tatay Goryo. Ngumiti naman ang nakakaakit si Tanya. Lumapit ito kay Tatay Goryo at hinimas ang braso ng lalaki. Bakit? Hindi ba pagtatakip ang ginawa mo kanina, amo? Alam ko at hindi ako manhid. May pagtingin ka sa akin, oh. Hindi na ako magpapakipot pa. Dahil gusto din po kita. Dahil isa kang mabuting tao. Tugon ni Tanya. Bigla nitong hinalikan si Goryo. Nang araw na yon, nagkaroon ng lihim na relasyon ang dalawa. Ngunit katagalan ay nalaman din ito ni Walding. Tay naman, hindi mo kailangang ilihim sa akin. Pero bakit siya? Hindi ako palagay sa kanya eh. Wika ni Walding. Pero anak, matagal naman na sa bahay si Tanya. Masikaso at malambing din siya. Sana naman pagbigyan mo na ako. Tugon ni Tatay Goryo. Alam mo naman na hindi kita kayang tiisin, Tay. Pero sana lang, mali nga po yung hinala ko sa babaeng yan. Wika ng binata. Kahit masama ang loob ay hindi matiis ni Walding ang ama. Kaya naman sa halip na paghiwalayin ang dalawa, sinuportahan na lamang ng binata ang mga ito. Sa katagalan, napansin ni Walding na nagkakasakit na madalas ang ama, na labis na pinagtataka ng binata. Isang araw, galing sa bukid si Walding at umuwi ito sa tahanan upang ipaalala ang pag-inom ng ama ng gamot. Hinanap ng binata si Tanya upang sabihan. Ngunit nagulat si Walding na makita ang ginagawa ng madrasta. Nilalawayan nito ang nilulutong pagkain habang tila bumubulong. Binalot ng kaba ang puso ng binata. Mula noon hindi na kumain sa kanila si Walding. Nagumpisa na itong alamin ang totoong pagkatao ni Tanya. Sa pagdaan ng mga araw, lalong lumalala ang sakit ni Goryo hanggang sa tuluyan na itong naging baldado. Dinala sa ospital si Tatay Goryo. Ngunit mas lalong lumala lamang ang sakit nito na kinabahala ni Walding. Kaya lumapit na ito sa tiyuhing albularyo. Binalaan ko na noon pa ang tatay mo na mag-iingat. Pero hindi niya ako pinakinggan. Pareho sila ni Lester. Akala mo nakikipaglokohan sa kanila. Wika ni Tio Agapito. Baldado na nga po si tatay. Tio, hindi ko po alam ang gagawin. Siya na lang po ang meron ako dahil iniwan na kami ni nanay. Tugon ni Walding. Kilala ko si Tanya. Siya ang mambabarang na aswang na kinikwento sa akin noon ng nanay mo. Wika ng tiyuhin. Nanlaki ang mga mata ng binata sa sinabi ng tiyuhin. Si nanay? Kilala si Aling Tanya? Paano? Bakit hindi ko alam ang bagay na yun? Tanong ni Walding. Ang nanay mo ay katulong noon nila Tanya. Nalaman ng asawa nito na binabarang siya ni Tanya. Kaya naman hiniwalayan niya ito at napaibig sa nanay mo. Pero nagbanta si Tanya na gagante. Kaya naman binalaan ako ng nanay mo para sabihan ng tatay mo. Pero hindi siya naniwala sa akin. Tugon ni Tio Agapito.
Bakit hindi si nanay ang nagsabi sa amin? Bakit kailangan ikaw pa? Muling tanong ng binata. Dahil wala na siyang mukhang maihaharap sa inyo matapos kumalat yung balita. Pero tandaan mo palagi, mahal na mahal kayo ng kapatid ko. Nasilaw lang siya sa pera at alam kong mali yun. Tugon ng tiyuhin. Anong gagawin natin, tiyo? Hindi ko nakakayanin pa kung pati si tatay mawawala sa atin. Wika ni Walding. Bigyan mo ko ng personal na gamit ng iyong ama para malaman ko kung anong sumpa ang nilagay ng madrasta mo. Tugon ni Tiyo Agapito. Napatango naman si Walding. Kaagad itong umuwi ng tahanan. Sinigurado ng binata na wala ang madrasta upang makagalaw na maayos. Kagaya ng hinala, nasa ospital na naman si Tanya at binabantayan si Tatay Goryo. Kaya naman mabilis na kumilos si Walding. Lahat ng maaaring gamitin, kinuha nito kahit mga gamit ni Tanya. Dinala ng binata. Tiyo, may isang silid sa bahay ang hindi ko mabuksan. Doon natutulog si Tanya eh. Malakas ang kutob ko na may tinatago siya doon. Wika ni Walding. Teka pamangkin, may aalamin lamang ako saka tayo pupunta sa bahay niyo. Tugon ni Tiyo Agapito. Nagsindito ng kandila. Nilagay ang mga gamit na nakuha ni Walding saka nag-usal ng orasyon. Ilang sandali pa namuo ang pawis nito. Pagmulat ng mga mata, tila may kung ano itong nakita dahil napaatras ito. O tiyo, ano po bang nangyari? Ayos lang po ba kayo? Ano po bang nakita nyo? Tanong ni Walding. Isang masamang pangitain. Napakalakas ng kapangyarihan at taglay ng iyong madrasta. Kinokontrol niya ang buhay ng iyong ama. At kapag hindi pa tayo kumilos kagad, maaari niya itong ikamatay. Tugon ni Tiyo Agapito. Sa puntong yon, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang magtiyuhin. Kagad nagpunta ang mga ito sa tahanan nila Walding. Dito nila nakita si Tanyang nag-uusal ng orasyon habang napapalibutan ng mga itim na insekto. Dumating na din kayo sa wakas. Kanina pa ako naghihintay. Sa tingin niyo, hindi ko malalaman ang inyong plano. Wika ng babae. Nawala ang maamo nitong muka. Nagtataasan ang mga buhok na sobrang kapal at itim. Ngunit ang mas kinagimbal ni Walding nang makita nito ang ama na nakahiga at napapalibutan ng kung anong mga insekto. Anong ginagawa mo kay tatay? Walang iya ka. Wala kaming pinakitang masama sa'yo. Minahal ka niya ng totoo ah. Wika ni Walding. Ako na ang bahala dito, Walding. Umalis ka na at baka madamay ka pa sa sumpa. Tugon ni Tiyo Agapito. Akmang lalabas na sana ang binata ngunit biglang sumara ang mga pintuan. Walang makakalabas sa tahanang ito. Ni isa sa mga nabiktima ko ay walang nakaligtas. Kahit si Lester at ang asawa niya. Walang binatbat sa akin kaya naman. Magdasal na kayo. Wika ni Tanya. Pumalakhak ito ng napakalakas. Tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa at mahahalata ang pagiging sanay nito sa ganong gawain. Ano bang kasalanan namin sa'yo para gawin mo ang bagay na to?
Tanong ni Walding. Kayo wala. Pero ang nanay mo meron. Nang dahil sa kanya, nawala ang pamilyang binubuo ko. Namatay ang anak ko at sa akin sinisi ng asawa ko. Kaya naman bilang kabayaran, kayo ang aking sisingilin. Tugon ng babae. Inangat nito ang kamay at maging si Walding ay sumabay sa pagangat. Inihagis nito ang binata sa pader. Kaya naman nanlabo ang paningin. Tayo ang magtos. Kinakawawa mo ang mga walang kalaban-laban sa'yo. Wika ni Agapito. Nag-usal ng orasyon si Tio Agapito at kaagad na kontra nito ang pag-atake ni Tanya. Naglaban ang dalawa gamit ang kanilang mga orasyon. Nilapitan naman ni Walding ang ama kahit nanlalabo ang paningin. Tay, lumabang ka. Pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Hindi ko po kaya. Wika ni Walding. Manahimik ka. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo. Uubusin ko kayong lahat. Tugon ni Tanya. Iba na ang boses nito. Tila malademonyo na galit na galit. Akmang susugurin ni Tanya si Walding. Kagad itong napigilan ni Tio Agapito. Hindi nakagalaw ang babae kaya naman dali-daling hinataw ng buntot pagi ng lalaki si Tanya. Namilipit ito sa sakit at napahandusay sa lupa. Tandaan mo, Tanya. Kailanman hindi mananalo ang kagaya mo sa kabutihan. Sumpain ka ng Diyos. Wika ni Tio Agapito. Nag-usal ng orasyon ng tsuhin. Kasabay ng pagsaksak nito ng punyal sa puso ng babae. Napasigaw si Tanya at doon na ito binawian ng buhay. Dali-daling nilapitan ni Tio Agapito si Tatay Goryo. Mabuti na lamang ay naagapan pa ang sumpang nilagay sa kanya ni Tanya. Matapos ang lahat ng iyon, nang dahil sa paggamit ng lakas, nawala ng malay si Tio Agapito. Ang mga naganap ay naging aral kay Tatay Goryo. Nakaligtas ito mula sa sumpa ng babaeng minahal. Labis ang pasasalamat nito kay Tio Agapito. Dahil kahit pinagsalitaan niya ito ng masakit noon, nanaig pa din ang pagtulong nito at pagkakaibigan. Buhat ng araw na yon, lumutang ang mga taong naging biktima ni Tanya. Lumabas ang katotohanan na hindi lamang dahil sa pag-agaw ng ina ni Walding ang galit nito, kundi sanay na itong kumitil ng buhay upang kunin ang ari-arian ng nabibiktima. Naging kahindik-hindik ang naganap sa buhay ng mag-ama. Ngunit dahil doon, mas lalong tumatag ang kanilang pagsasamahan. Pinatawad na din ni Walding ang ina lalo na't umuwi ito nang malaman ang mga nangyari. Maging si Tatay Goryo. Pinatawad na ang asawa mula sa naging kasalanan nito sa kanila. Sa kasalukuyang taon, masaya pa ring namumuhay ang mag-ama. May sarili ng pamilya si Walding. At magpasa hanggang ngayon, baon-baon niya ang mga kaganapan sa nakaraan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Bilib talaga ako sa mga taong marunong magpatawad, na kahit anong nagawa ng masama sa kanila ng iba, pinapatawad pa rin nila. Pero naniniwala din ako, ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa nakagawa sa atin ng mali, kundi para rin sa ating sarili. Para mawala o mabawasan man lamang
ang hapdi sa ating puso. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.